Hallelujah. Dakilang mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. May sana po Diyos, kami po'y muli po ay dumudulog po sa intong biyaya, malang Panginoon. Hallelujah. The praise prayer, our dearly beloved noble pastor, evangelist Waldi Israel Almeida. Patuloy mong gabayan, patuloy mong ibuo sa iyong banal na espiritu, iyong balingkod. Gana sa akin lamang ay wala po ako magagawa, malang Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo po Diyos ako ng karunungan, nagbumula sa iyo, malang Panginoon. Alisin mo po ang mga doubt, pag-alilangan, anoint your message of salvation, anoint the humble, serving the Lord by agony to anything. In the name of Jesus, doubt, unbelief, cast out in the name of dearest Jesus, in the name of Jesus, doubt, cast out from us, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Mga mahal, palapakan po natin ang ating po malapan ni Kristo. Praise the Lord. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. Praise God. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember the cherish, the blessing, preaching, and teaching of our dearly beloved noble pastor, Evangelist Waldi Israel Almeida, and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to beloved Almeida children. Mahal, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon Kristo. Sa lahat ng family ng ating dearly beloved ng Paul Pastor, magandang umaga po sa kanila. Ang paggalang, mahal, ay tayo po nagpapabot ng pagrespeto sa kanilang buong pamilya, maging sa ating mga beloved co-preachers, sa ating mga beloved brethren, sa ating mga beloved visitors, sa ating mga beloved webcast viewers, mahal, anumang oras na dyan po kayo sa inyong lugar, sa inyong bansa, sa bawat lugar, mahal, na inyong pong kinalalagyan, mahal, mga kapatid, tayo po ay narito, mahal, dahil napaka-importante po, mahal, ng ating pakikipag-ugnayan po lagi sa harapan ng ating po mahal na Panginoon. Praise God. Amen? Sabagat, mahal, dapat tayo po ay aware, tayo ay mapagbantay, sabagat, mahal ko, ang panahon po natin napakapanganib na. Kaya't, mahal, ang panalangin, nakalaki po ng pagpupuyat, mahal, ito po, sabi po, na lagi nating napapakinggan sa banal na pulpito. Katumbas po ito, mahal, ng pag-aayon ng 3 araw, nakalaki po yung kapangyarihan na ibinibigay ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kung papansinin po natin, mahal, mga kapatid, napakarami po ng mga pangyayari at kaganapan na po sa buong daigdig. Ngayon, mahal, hanggang ngayon, wala pa pong ilaw ang Barcelona, Spain. Mahal, yung mga technology niya na blackout, yung mga kalakalan, wala sila. Computer, wala sila. Ilaw, wala sila. Kung mapapansin po natin, mahal, yung hindi nagaganap noong 1990s o 1980s, 90s, in 2000, pataas na ngayon, nakikita po natin, nakakakilabot Talagang, mahal, open na. Nasa pintuan na ng kalangitan ng mahal na Panginoon upang siya'y bumaba, upang kunin niya yung mga anak ng Diyos. Dahil ang kaganapan, mahal, sa bawat nakikita po natin, nagkakaroon po ng katuparan Much of the Revelation, mahal, tayo po ay nasa kaganapan na po ngayon. Yung iba'y naganap na At ngayon, kasalukuyan na pong nagaganap. Matinding init, matinding tagtuyo, matinding mga salot, makaramdaman, makasakit sa tao, nangyayari. Tayo, ikaw, inyong abalingkod, tayo lahat, ano ang ating pinag-aabalahan sa daigdig? Mahal, watchfulness. Dapat tayo ay mapaghanda, mapagbantay tayo sa ating espiritual na buhay at pamumuhay natin sa harap ng ating mahal na Panginoon Kristo. Praise God. So ngayon po, mahal, mababasahin po natin muli ilang pong mga beloved choir members, mga kapatid, para lubos nating bigyan ng importansya ito, mahal ko sa atin, ano ang pinaka-importante? And overnight is for purification and certification of our faith. Ating paghandaan, mahal, ang araw na pagbabalik ng mahal na Panginoon. Watchfulness, mapagbantay ka. Ayon po, mahal, sa salita ng mahal na Panginoon Kristo sa book of Colossians chapter 4, verse 2, mahal, continue in prayer. Ito po yung kailangan in watch in the same. Kasama po yung sinasabing with thanksgiving. Kasama po yung pasasalamat sa mahal na Panginoon. Kaya kapatid,
Kahit alam ko na kayo po ay pagod, galing iba sa trabaho, tapos yung iba magtrabaho pa mamaya. Ang ating pisikal na katawan napagod, pero yung ating kaluluwa nabusog ng salita ng Diyos. Mapansin mo po, kahit busog yung katawan mo, malakas yung katawan mo, kapag ikaw ay gutom sa espiritual, parang kulang, di ba? Empty, wala kang kagalakan, kulang ang buhay mo. Sa atin, kapag busog, mainit ka sa, naglilingkod sa mahal ng Panginoon, malakas na yung katawan mo, magtrabaho ka pa ngayong maghapong ito, malakas yung katawan mo eh. Iba yung lakas na ibinibigay sa atin ng mahal na Panginoon Kristo. Mga minumahal, dahil ilang verse po ito ng ating tatalakayin, watchfulness, mapagbantay po tayo sa Colossians chapter 4, verse 2. Kaya hindi po, mula po sa ating magmamasa, sa ating mga beloved sisters, choir members, ihanda po ninyo ang ating mga Biblia. From the book of Colossians chapter 4, verse 2. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 4, versikulo 2. Manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y mga puyat na may pagpapasalamat. Amen. Everybody say amen. Yung patotoo, ginawa po natin kanina, nagpuri tayo 2 hours. 1 hour joyful, 1 hour solemn. Ngayon, yung patotoo, ito'y pasasalamat eh. Sabi po, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Yung kasama po sa buhay ng mga mananampalataya na dapat tayo ay magpasalamat sa mahal na Panginoon Kristo upang patayin po natin ang kampo ng kadiliman na siyang nagbibigay sa atin ng kahinaan. Sa pamamagitan, mahal ko, ng ating pagpupuyat na may kalakip na pasasalamat, pagpupuri sa Diyos, ang sinasabi naman ng Panginoon, gagawin po natin ito na mayroong katapatan. Kaya mga mahal, sinasabi, mayroong tinatawag, may dalawang katangian sa mga Kristiyano. Isang wise Christian at sinasabi, be sober, may hinahon, kinakailangan ito ay mapagpigil sa kanyang sarili sa lahat ng mga bagay. Pangalawa, be vigilant, Kristiyanong mapagmasid sa kanyang pamumuhay, mapagbantay, maliksi ang kanyang mga mata, gising lagi yung kanyang diwa sa paglilingkod sa mga Panginoon. Aware ba? Handa. Gaya po na isang security guard. Kapag sinabi sa kanya, bantayan mo yan, dahil kapag nawala, lahat ng nawala dyan, ikaw ang magbabayad, i-in-charge sa'yo. Kaya yung security guard, nagagabantay, mula alas 7, mahal ng gabi, hanggang alas 7 sa umaga, saka siya palitan. Paikot-ikot siya doon sa kanyang binabantayan. Dahil alam niya, na kapag mayroong nangyari taganap, napasok ang magnanakaw, sa kanya ang sisi. Sa atin, mga minamahal, kapag ikaw ay hindi mapagbantay, nakawin ng demonyo, yung ating faith, yung ating pananampalataya, ang maging bunga noon, tayo po ay manghihina sa pananampalataya. Kaya maging, mga minamahal, mapagpigil tayo sa ating sarili, mapagpuyat, hindi pagpupuyat na ang hawak ay cellphone. Amen ba? Hindi pagpupuyat, mga mahal, na mayroon tayong katawagan na dahil doon nagpupuyat tayo. Hindi sa pagpupuyat dahil, mga mahal, sa ating buhay, mga mahal na mga makasanglibutan. Ang mabisang paghahanda na mga tunay na anak ng Diyos, ito po sa kanyang espiritual na buhay, nasa 1 Peter chapter 5, verse 8, mapagmasid siya. Dahil ang diablo ay kagaya po siya ng leon, rolling lion, walking about. Siya po ay nag-iikot. Gumagala siya. Hinahanap niya kung saan siya makapuntos. Kung siya mahal, magkaroon ng butas para siya ay makapasok sa buhay natin.
Kaya ito po, mga mahal, ay una pa man, ginawa na ng unang mananampalataya. Yung panalangin ng magdamag, panalangin ng pagpupuyat sa Diyos. Napaka-importante. Napakahalaga. At sa lahat naman ng church, walang gumagawa na mula hapon hanggang umaga ngayon na talaga inilalaan nila yung kanilang sarili sa mahal na Panginoon para makinmahal yung anointing. Iba di say amen. Galing na iba sa fasting. Tapos lagi pa nagpuyat, nagpuri sa Diyos. Paano magtagumpay ang diablo? Amen. Praise God. Okay? 1 Peter chapter 5, verse 8. From the book of 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Amen. Ang unang sulat ni Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Amen. Everybody say, Amen. Praise the Lord. And when you read the devil as a rolling lion walking about seeking whom he might devour. Siya po ay isabi roon, ang kalaban natin hindi tao. Ang kalaban natin makiman hindi nakikita. Siya ay walang laman din. Siya makiman ay espiritu na manunukso. Kaya ang buhay natin na tinawag naman ng Panginoon, binigyan tayo makiman ng sekreto para manabanan natin ang demons of unbelief o demons of doubt. Bakit may mga Kristiyano nagdadaw? Nanlalamig, nanghihina pa rin sa panampalataya, naging talunan ng diablo. Dahil, makinmahal, hindi niya pinipigilan yung kanyang sarili. Hindi nagpupuyat sa mga espiritual na pagpupuyat sa pagpupuri sa Diyos. Ang kalaban ay naging talunan siya. Ayaw kasi ng walang Panginoon, kahit nagpuyat ka, nagpuri ka, tapos wala ka naramdaman, hindi mo naunawaan ang presence ng mahal na Panginoon, hindi ka na puspos, baliwala po, makinmahal ko, yung ating magdamag na panginanalangin. Kaya't sinasabi naman ng Panginoon, ang diablo, gumagala siya. Hinahanap niya kung pwedeng niyang silain, pwedeng niyang iwasak. Bakit may mga Kristiyano na babaksalain pa? Bakit may mga Kristiyano, makinmahal, nawawala sa mahal na Panginoon dahil hindi sila wise? Alam naman nila ang Biblia, alam nila ang salita ng Diyos, pero hindi nila may apply, maipamuhay. Ganun din, kahit preacher ka, kahit sino ka, makinmahal, hindi titingnan ng Diyos yung tikas mo. Hindi ang titingnan naman ng Panginoon yung laki ng katawan mo. Amen ba? Ang titingnan ng mahal na Panginoon, makinmahal, yung ating katapatan na pagsamba at pagpupuri sa ating mahal na Panginoon dahil humahanap ang diablo na kanyang sisilain. Ito yung bagay at ngayon nga po, spiritual battle tayo. May kinakaharap tayo, makiman malaking spiritual battle. Gaya ng isang sundalong lumadaban sa pakidigma, aware siya, makimahal, kahit nahirapan, gumagapang siya, nakikidigma siya. Aware siya, mapagmasid siya. Di ba? May sundalo, makinmahal ko, na nakakaapak sila sa dahon na tuyo na hindi nadidinig hanggang sa kanila magapi yung kalaban. Yun ang buhay natin ngayon. Habang tayo narito, makinmahal. Bagamat katuwiran na iba, ako'y tao lang, mahina tayo. Tao nga tayo. Sino ba tayo, makinmahal? Pero sabi naman na paano ka ng tao, maging matugumpay, maging malakas sa panampalataya, kung lagi natin bibigyan ng daan ng diablo sa buhay natin. I-entertainin natin, makinmahal, ang diablo sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya ito ang sinasabi. Umuungal siya, gumagala siya, hinahanap niya sinong kanyang pwedeng silain. Praise God. So, ano ang sabi ng mahal ng Panginoon Kristo?
Yung sinasabi, number one, be sober. Mahinahon ka. Mahal. Hindi baling hinay-hinay. Sabi nga sa Cebuano, di baling hinay-hinay, basta kanunay. Amen. Bilis-bilis nga, parang kugon, tapos nawala na yung ningas. Basta't hindi bali sa paglilingkod ng Diyos. Mahal, hinay-hinay lang. Pero patuloy ka nakikibaka. Kahit may trials, kahit may pagsubok sa buhay natin. Be wise Christian, matalinong Kristiyano, handa siya na kanyang ilaan ang kanyang araw, ang kanyang sarili sa mahal ng Panginoon. Amen? Yung pangalawa, sinabi ko, be vigilant. Kristiyanong masin-masid ka. Amen? Masin-masid ka yung hindi ka malalangan ng diablo. Huwag naman yung nagmamasid ka, tinitingnan mo yung tisod. Tinitingnan mo yung mali. Tingnan mo, paano ka maging matatag. Sabi roon, mapagmasid. Pangalawa, mapagbantay. Maliksi yung kanyang mata. Ay, alam mo naman, diablo yan. Makapasok talaga sa'yo. Amen? Hindi ka gano'n ka-prayerful na nga. Sa bahay mo, hindi ka na nakapagpuri ng gano'n. Mahal tapos sa gawain ng Diyos. Tulog-tulog pa tayo. Di ba? Paano tayo ma-revive? Paano tatatag yung ating faith, yung ating pananampalataya? Hindi tayo mapagbantay, hindi maliksi ang ating mga mata. Sabi, kasama raw po ito ng gising ang ating diwa na ating nilawalahati. Pinupuri ang dakilang pangalan ng mahal na Panginoon. Battlefield. Kapag nasa overnight prayer, ito po yung spiritual battle natin. Anong gusto ng laman? Ang gusto ng laman ng ating physical na ito matulog. Di ba? Bakit mahal? Minsan, pag masyadong matataba, mapaupo lang yan, tulog. Ano? Iba they say, praise the Lord. Pero sabi niya, iba, hindi lang naman, bakit yung payat, pag napaupo, tulog din. Di ba? Kain ng kain, payat pa rin. Hindi tumataba. Sa buhay natin espiritual. Hindi pwede tayo magwawalang bahala sa panahon ng ating pakikibaka ngayon. For the Christ is coming. Bakit tayo nagbabantay at bakit tayo nagpupuyat? For the Christ is coming. Anytime. Amen. Gagawin at mangyayari ang sinabi ng banal na kasulatan sa Luke chapter 21, verse 36. Mga kapatid, hallelujah, kaya niyo po. Luke chapter 21, verse 36. Luke chapter 21, verse 36. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Mula sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, ang versikulo 36. Dapat wat magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. Bangin mahal, sa verse 36, upang makatayo kayo dahil na may mga bagay na mangyayari. Barcelona, Spain ngayon, hanggang ngayon 3 days na walang ilaw buong bansa. Di ba? Ito hindi nangyayari. Bakit kayo nagaganap yung ganito, yung isang lugar, mga India, taggutom, tagtuyo, hindi na makapagsibol ng pagkain. Sapagkat darating ang sinasabi ng mahal na Panginoon, ang panahong ito, ng ating paghahanda, ng ating pakikibaka. Dalawa pakikibakang espiritual. Yan. Doon makakapasok yung diablo kapag matindi na po yung kahirapan. Pilitin niya tayo na tuksuin. Pilitin niya tayo na makinmahal, na magkasala. Para yung ating magandang ugnayan na tayo ginagamit ng ating mapagpalang Diyos, ang ating dakilang Diyos, magkaroon siya ng panahon para makapasok at wasakin yung buhay natin. Di natin alam
ang mga panahon na mga darating ni ang oras. Everybody say, Amen. Ano sabi ng Matthew chapter 25 verse 3? Hindi natin alam ang oras. Kaya ang utos niya, kayo, mahal, magpupuyat kayo. Hindi nyo alam ang parating na araw at panahon. God bless sa mga kapatid na rin ngayon. Dati, nung una, iba hindi nag-overnight. Linggo lang. Pero ngayon, 3 times a week. And overnight prayer. Mahal, tayo lang yung church sa buong daigdig. Yung talagang kung ano, yung ginawa ng 12 disciple ng mga alagad naman ng Panginoon, hanggang ngayon ay ginagawa ng Jesus Miracle Crusade. Wala. Kung mag-ikot ka, kahit sa ibang bansa, sa ibang lugar, ibang mga kongregasyon, mga fellowship, wala po yan. Nakakagawa, mga kapatid. Diyan ang sinasabi ng Matthew 25, verse 13. Matthew 25, verse 13. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Amen. Praise the Lord. Mateo, Kapitulo 25, versikulo 13. Magkakapuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw ni ang oras. Walang nakakapigil nito at walang makakaalam. Pansinin po natin, mahal mga kapatid. Napakabilis lamang po ng isang linggo, napakabilis lamang po ng isang buwan, ng isang taon. Banda-banda dyan, makita natin, man of bear na naman. Tapos na naman ang taong 2025. Ang bilis eh. Kaya yung ating ginagawa na pagpupuyat sa mahal ng Panginoon, sabi niya, watch therefore, for now neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Sapagkat hindi niyo alam, hindi niyo nalalaman ang araw ni ang oras na darating at wawasakin ang buong daigdig na magaganap at mangyayari. Paano kung sinasabi magkaroon ng blackout buong daigdig? At kung mangyari sa Barcelona, Spain, kaya i-back up po natin ang prayer ang ating mga kapatiran ngayon doon. Siyempre, kapatid natin sa mga Panginoon. Amen. Nahingi po sila sa makimahal sa ating main church ng back-up prayer. Dahil 3 araw na, blackout, wala, hindi makagalaw. Walang power, walang ilaw. Magaganap kung bawat bansa, ilang bansa mangyari at sa ating digdig, mangyari yung patayin mo na lang yung ilaw. Makagalaw ka ba kahit may mata ka, hindi mo makita yung hanapin mo. Hindi ka makatrabaho, hindi ka makahanap buhay. Kaya tayo, makimahal ngayon, inuutusan ng mahal na Panginoon na tayo handa at lagi magpuyat, sumamba, magpuri sa Diyos. Gawin natin yung iniutos ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody say amen. Huwag natin gayahin si Judas Iscariote. Si Judas, isa sa 12 alagad ng ating pinakamamahal ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ano ang katangian ni Judas? Siya po ay mayroong matigas ang ulo. Masuwayin sa mga utos ng ating mahal na Panginoon. Kaya habang sila po, mahal ay magkakasama, kasama ng mahal na Panginoon ang kanyang mga alagad. Habang kasama niya, mahal ng ating mahal na Panginoon, inutos ng mahal na Panginoon sa kanyang mga alagad, magdala ng katamtamang laki ng bato. Mahal, sa kanilang paglalakbay, lahat ay nagdala ng kani-kaniyang bato. Si Judas ay nagdala kasi laki lamang ng kanyang palad ang kanyang dinalang bato. Yung instruction, sabi naman ng Panginoon, lahat magdala ng bato ang kanyang mga alagad. Subalit si Judas ang kanyang dinalang bato. Sinlaki lamang po ng kanyang palad. At nang siya ay makapagpahinga, mahal, at sinabi ng Panginoon, ilabas ninyo ang inyong mga bato. Dahil nakita ng Diyos ang kanyang mga alagad ng ating manapay nagutom. Ilabas nyo ang inyong mga daladalang bato. Mahal, inilabas nila. Dahil, sabi naman ng Panginoon, dahil yung inyong mga dalang bato,
yan ay maging tinapay. Lahat, mga mahal, makakain ng abusog, maliban lamang kay Judas. Sabagat si Judas, ang kanyang dinalang bato'y napakaliit lamang, doon lang sa kanyang palad. Dahil siya nga po isang matigas ang ulo at hindi siya marunong sumunod. Palihim na siya'y sumusunod, pero hindi taos sa kanyang kalooban. Gumagawa siya, sumusunod siya sa harapan, sa likod ng Panginoon, pero hindi po ayon sa instruction, sa itinuturo ng mahal ng Panginoon. Kaya nung sila po'y nagutom, nung naging tinapay siya, nakita niya kanyang mga alagad, ang lalaki ng tinapay na kinain. Pero siya kapirangot lang, dahil yun lang ang kanyang dinala. Praise God. So, the meaning, yung obedience, yung pagsunod sa harapan ng ating pinakamamahal ng ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya ang mga bato, sila po lahat ay nagsikain, lahat ay nangabusog, maliban lamang kay Judas, at sila po ay natapos kumain, nagpahinga at sila ay naglakbay, nag-utos muli ang ating mahal na Panginoon magdala ng bato. At nung sila po ay nagdala ng bato, mga mahal, hindi nagtagal, nakarating sila sa paanan ng bundok, na kung saan habang sila ay naglalakbay yung nananalangin, sinabi naman ng Panginoon muli sa kanila, kunin ninyo ang inyong mga daladalahang bato. Ang mga alagad ng mahal na Panginoon nagdala, mga mahal na maliit lang na bato. Subalit si Judas, nag-iisa na napakalaki po ng kanyang pasampas na bato. Sabagat iniisip niya, mga mahal na kanyang paglalakbay. At nung sila ay nangapagod, nagpahinga at nasa tabi ng karagatan, sabi ng mahal na Panginoon sa kanila, lahat ngayon, ibato nyo ang inyong mga dalang bato sa karagatan, at kung sinong pinakang malayong maibato, siya kung makakasamang manalangin sa araw na to. Hindi maibato ni Judas Iscariote yung kanyang bato sa pag-aakala niyang gagawing pagkain yung kanyang dalang bato. Yung pala ipinahahagis. Huwag natin, makimahal pangunahan, ang plano ng Diyos ay may tagumpay sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi niya may hagis dahil malaki yung kanyang dalang bato. Nag-iisa siyang naiwan. At nung naglakbay muli, nakita naman na pa yung disyerto. Alam mo ang disyerto niyan makinmahal yan po ay puro makinmahal bato o marahil makinmahal matinik na lugar. Nakita naman na pa yung pinagdala sila muli ng mga bato. Subalit makinmahal nagdala. Talaga si Judas Iscariote mayroong pagmatigas ang kanyang kalooban. Matigas ang kanyang ulo. Bagamat siya ay sumusunod o napabilang sa 12 disciple. At nung habang makinmahal sila ay naglalakbay, nagpahinga sila sa disyerto. Nakita ang ginawa, pinagdala sila ng tigdadalawang paris na bato. Ang ginawa ni Judas Iscariote, nagdala po siya na isang malaki at isang maliit. At sinabi ng mahal na Panginoon, at ngayon lahat ng inyong mga dalang bato sa inyong mga kamay, para hindi masaktan ang inyong mga paa, ay gagawin nating pang-apak nyo, pinakang sapin. At nung makitang naglalakad ang mga alagad, matiwasay at kaginawahan ang kanilang paglalakad dahil parihas ang kanilang mga suot na tsinilas. Pero ang suot na pangyapak ni Judas, isang malaki, isang maliit, naglalakad siya, gumaganon. Dahil sa pagsaway. Sa buong akala niya, pagkain pa rin yung mangyayari. Sa buong akala niya pa rin, pagkain yung magaganap. Alam niyo, manginmahal, sabi nga po ng banal na kasulatan, di ba? Sa Jeremiah 42 verse 6, extrang talata. Yung pagsunod, napaka-importante. Masama, mabuti, minsan iniisip natin, susunod ba ako? Minsan nag-iisip tayo, di ba? Preacher, extrang verse. Pakibasa ng Jeremiah 42 verse 6 sa preacher natin niya. Sinong available sa inyo? Ito, isang bagay. Tayo po, mahal, maliit man, malaking bagay. Kung ano yung instruction, sinabi naman ng Panginoon, huwag natin ibahin. Sundin natin, dahil tayo din ang pagpapalain. Huwag natin gayahin, humihiwalay lagi si Judas sa kanyang mga alagad na kasama, mahal. Hindi siya sumusunod, matigas ang kanyang ulo. Tamad ba? Tamad. Gusto niya yung pagkain lang. Ay bakit pa kung alin yung tamad, siyang malakas kumain? Amen ba, mga brothers?
Bakit yung walang ginagawa siyang malakas kumain? Si Judas, ganoon. Maging mahal, gusto niya lagi pagkain. Kaya yung bato na isip niya, kala niya maging mahal, isip niya, mauunahan niya yung desisyon ng mahal na Panginoon. Kaya yung isa, naisip niya, bakit malaki yung dinar niya, bandang huli, isang malaki, isang maliit. Kapag sinabi naman ng Panginoon may ibato, may maibabato siyang maliit. Kung sinabi naman ng Panginoon, gawin tinapay, malaki yung ilalabas na yung malaking tinapay niya, ay ginawa naman ng Panginoon, gagawing pangyapak ang inyong mga dalang bato. Kaya nung paglalakad, hindi siya makadakad. Ang hirap lumakad. Bakit? Isang malaki, isang maliit. May mga bagay na ganoon sa buhay natin. Hindi natin maunawaan yung plano ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Inuunahan natin Hindi tayo aware. Hindi tayo nagbabantay. Alam po natin magaganap at mangyayari ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya hindi po. Pakibasa. Brother John. Brother John sa Bible. May monitor ba yung preacher doon? Wala yata. Hindi nila dinig yung aking sinasabi. Ako na po ang babasa. Jeremiah chapter 42 verse sino pwede dyan? Kaya niyo po. Sa Jeremiah. Praise the Lord. Dito sa aklat ng Jeremias, kapitulo 42, talatang 6. Maging mabuti o maging masama, aming tatalimahin ang tinig ng Panginoon nating Diyos. Amen. Na siya naming pinagsusuguan sa iyo, upang ikabuti namin pagka aming tinatalima ang tinig ng Panginoon nating Diyos. Amen. Sa English, beloved Sir Ted, nandiyan ka sa una? Valencia. Okay. Tingnan mo ito, maging mahal, ha? Masama, sinasabi, anumang bagay, sundin natin, ha? Sundin natin ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Jeremiah 42 verse 6, yan po ay maging aral sa atin lahat. Huwag mo tayo mamimili ng ating pagsunod sa mahal na Panginoon. Di ba? Ayaw ng Diyos niyan. Yung mga alagad naman ng Panginoon, praise God, si Juan, si Pedro, si Santiago, talaga na yun po yung kanilang obedient. Everybody say amen. Mga gising pa ba tayo? Na doon po yung obedient. Na doon po yung kanilang pagtalima sa mahal na Panginoon, pagsunod ba? Sila po, mga mahal, nung dumating yung panahon, matiwasay sila'y naglalakbay. Bakit? Kung ano yung sinabi ng Diyos, nakinabang sila. Alam nyo tayo, ganun magi sa ating pagbibigay, sa ating pagtatapat, pagtulong sa gawain ng Diyos, huwag niyong isipin, maging mahal mabigat para sa atin, ay gagawa ako. Anong kapalit nito? No. Sabi ng Jeremiah, sa English po, 42 verse 6, kindly po, pakibasa. From the book of Jeremiah, chapter 42, verse 6. Whether it be good or whether it be evil, yes, we will obey the voice of the Lord our God, to whom we send thee, that it may be well with us when we obey the voice of the Lord our God. Amen. Saan tayo susunod? Everybody say, Amen. Huh? With us, we obey the voice of the Lord our God. Hindi sa tao kung kami po'y nangangaral, yung instruction tinuturo, huwag niyo pong isipin, sinabi lang ng aming mga ngaral, no. Ito po'y instruction na sinasabi ng mga sulatan, maging mabuti, sa Tagalog, o maging masama, aming tatilimahin ang tinig ng Panginoon. Everybody say, Amen. Ang Panginoon nating Diyos, na siya naming pinagsusuguan sa iyo, upang igabuti pagka aming tinalima ang tinig ng Panginoon nating Diyos. Hindi maglalaan ang Panginoon na lahat ng tumatalima na sumusunod sa Kanya ay mapapahamak, walang napahamak. Sa panahon ba ng mga Israelites, may napahamak ma? Di ba? Nung inalis sila sa Ehipto dahil patayin sila, may instruction naman na Panginoon kay Moises, umalis kayo dyan. Wala silang tulog
sakripisyo, yung iba nagreklamo. Di ba? Yung iba, bakit kami sasama sa iyo? Ganda na ng buhay namin dito. Pasagana kami sa pagkain, maganda yung lugar namin. Pero sabi ng Diyos, kay Moises, alisin mo sila dyan. Iba di say amen. Alisin mo sila dyan dahil mapahamak sila. Praise God. Mangin mahal, hindi nila alam yung plano ng mahal ng Panginoon. Sa buhay natin, ganun eh. Bakit tayo narito ngayon? Bawat isa atin hindi pari-parihas ng ginagampanan sa iglesia ng Diyos. Yung pagpupuyat, ginagawa natin ito continuous. Kahit wala tayong pinaglalaan ng krusada, noon pa man, kinakailangan lahat ng Kristiyano'y active sa gawain ng Diyos. Amen! Para hindi magtagumpay ang problema. Para hindi magtagumpay ang palalamig, ang diablo. Yun. Sabi doon, masama o may kahirapan man, Panginoon, dahil sa iyong busis, sa iyong sinabi, susundin ko ito. Sinong handang sumunod sa Diyos, magsabi ng praise the Lord. Amen. Kaya po tayo nandirito. Nag-aayuno, nagpupuri, walang kain-kain, sa kainitan, umiiyak sa Diyos. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Alam nyo ba, after nyan, yung mga alagad nung naglakbay, pariho yung kanilang pang-apak. Pagdating doon, sila ay binusog at pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. Si Judas nasa gilid lang siya. Kumbaga, bahala kayo dyan. Bakit susunod kami sa iyo? Di ba? Ako naman may tao, may isip naman ako. Kasi minsan katuwiran yan ng ibang mananampalataya. Matigas ba? Matigas ang ulo. Bahala kayo dyan. Gawin nyo yung gusto nyo. Gagawin ko yung gusto ko. Yan. Sa buhay natin. Sino ba ang ating tinatalima? Sino ang ating sinusunod? Bakit tayo nandirito? Nag-aayuno, nagkukrusada. Dahil ito ang utos ng Diyos. Preach the gospel to every creature. Hanggat may panahon pa, hanggat may inaapakan pa tayo, hakbang tayo, mangaral tayo ng salita ng mahal na Panginoong Diyos. Iba di say amen. Nasaan na po ako? Book of Matthew, nabasa na natin, di ba? Dito po tayo sa ganting palaan ng Diyos ang mga nagbabantay. Blessed are those servant. Bibigyan ka ng pag-iingat ng mahal na Panginoong Kristo. Kung dumating po itong tagtuyo, manatili, hindi pa umulan, hindi na kayo makapaghalaman. Hindi na ng pananim, mabawasan ang tubig, magkati. Kaya, ipanalangin natin, sabi nga po ng Luke chapter 12, verse 37. Take note, sulat nyo po sa inyong mga notebook. Yung po may mga verse, lapit kayo para hindi kayo nagmumula dyan sa likod. Okay, kaya, beloved choir? 12:37 ng aklat po ni Lucas. From the book of Luke, chapter 12, verse 37. Blessed are those servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Verily I say unto you, that he shall gird himself and make them to sit down to meat, and will comfort and serve them. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, versikulo 37. Mapapalad yung mga alipin na kung dumating ang Panginoon ay marat nang nangagpupuyat. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na siya ay magbibigki sa sarili at sila ay pauupuin sa dulang at lalapit at sila ay paglilingkuran niya. Amen. So, ano po ang tagumpay naman nagtitiis? Sa kahirapan, kahit may pagsubok, narito ang Kristiyano, tapat sa kanilang tungkulin, tapat sa kanilang ginagawa. Sabi doon, napakaliwanag, blessed are those servants whom the Lord when he cometh shall find watching the very I say unto you, that you shall gird them himself, make them sit down to mate, and will come from the same them. Napakasarap pakinggan. Kung manat nan daw, na ganyan ginagawa mo, nagpupuyat ka, si gawain ng mahal na Panginoon, magbibigkis ka sa iyong sarili, siya'y uupo sa dulang
at lalapit silang paglilingkuran niya. Grabe. Pagkatapos po ng ating pagtitiis dito sa lupang ito, pagkatapos po ng ating mga pag-iyak sa pagsubok, pagtulong, pagsamba sa gawain ng Diyos, hindi na tayo maglilingkod. Doon sa langit, anghel ay maglilingkod sa atin. Amen? Maglilingkod sa atin ang anghel ng Diyos. Kasama natin ang mga una at mananampalataya, ang ating beloved first in the Lord, inihanda yung kanilang buhay, yung kanilang sarili, kasama natin magpupuri gabit araw sa Diyos. Wala nang iyakan. Dito minsan iyak ka sa pagsubok. Amen ba? Minsan gusto mo dumalo, walang pamasahe. Minsan gusto mo makatulong sa gawain ng Diyos. Isip natin, ang hirap ng buhay. May sakit tayo, may karamdaman. Pero huwag yan ang maging dahilan para mawala ang ating pagsusimigasig, ang ating pagmamahal sa Diyos, ating pag-ibig sa kaligtasan. Amen. Mangin mahal, sila'y paglilingkuran niya. Dahil nagpagal ka. Katangian ng Kristiyanong lumalakad sa liwanag. Ano ang sabi ng 1 Corinthians, 5 verse 6? Chapter 5, verse 5 up to 6. Katangian ito ng Kristiyanong lumalakad. Hindi yung sarili niyang desisyon, gaya ni Judas. Kundi lumalakad siya sa liwanag, sa instruction, sa utos ng Panginoon. You are all the children of light. Everybody say amen. All the children of the day. We are not of night, of darkness. Kindly po, pakibasa. Praise the Lord. From the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verse 5 to 6. Chapter 5, Ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Verse 6, Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Amen. Sa unang Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 5 hanggang 6. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. 6. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo mga puyat at mga pigil. Amen. Palakpakan natin, malang Panginoon. Tingnan nga ninyo yung katabi nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo kung tulog. Amen. Sabihin nyo, malapit nang matapos ang preaching. Amen. Nakailang verse na po tayo. Therefore, verse 6, Therefore let us not sleep as do other, but let us wish and be sober. Huwag tayong mga tulog gaya ng iba. Huwag niyong gayahan yung iba. Tulog ng tulog. Kahit sa gawain, tulog. Yun ang anang ating may handa. Amen? Pero kapag tumunog yung cellphone, gising agad. Jealous God, di ba? Gawain, tulog ng tulog. Pero chismisan mo, hindi niya makatulog. Niwala ba kayo? Kaya, you are all the children in light, of the children of the day. We are not of the night, nor the darkness. Sa buhay natin, kaliwanagan. Tayo ay mga anak ng araw at hindi tayo gabi o kadiliman man. Ang tagumpay, kung sinasabi natin, hanggang kailan magtitiis tayo? Sabi nga ng isang Kristiyanong hilaw, Brad, paano ako'y pagod na eh. Kasi noon pa, sinasabi na ng ating binabid mamader sa Bible study, babalik naman ng Panginoon. Bata pa ako, pero ngayon, ubos na yung buhok ko, wala pa man. Para nag-question siya. Wala pa man yung sinasabing, babalik na ang mahal ng Panginoon. Ang simpleng sagot, ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lamang sa Panginoon. So, ngayon, napakabilis po ng bawat oras sa bawat araw, sa bawat panahon. Mapalad ang nagbibihis ng damit. Subukan mo, yung literal na damit. Huwag mong bihisin
Huwag kang magbihis. Sabi siya, itong taong ito naligo, hindi ba nagbihis? Hindi nagpalit ng damit. Sa atin, mapala daw yung lagi nagbibihis ng damit. Ito po yung damit ng katuwiran. Sa ating mga baguhan, damit ng katuwiran. Yung lagi ka nasa gawain, sa ating literal. Amen? Araw-araw tayo nagpapalit ng damit. Amen? Para maalis yung amoy, yung pawis. Araw-araw nagpapalit tayo. Ang Kristiyano, tayo ay lagi nagbibis ng damit ng katuwiran. Kaya wag po kayong maumay. Wednesday, Friday, and Sunday, nadyan tayo, bukod pa sa Bible study, tayo ay nagpapalit ng damit ng katuwiran. Para yan ang iharap natin sa nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Revelation chapter 16, verse 15. Kaya hindi po, mahal. From the book of Revelation 16, verse 15. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata po dito sa isang talata po ay 15. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw, mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, na baka siya'y lumakad na hubad at makita niya ang kanyang kahiyan. Kita mo ang tao. Kapag ang tao ay problemado, wala sa sarili, bakit may naglalagad po ng hubad sa labas? Halos wala na pong saplot. Kasi wala sa katinuan. Everybody say, Amen. Hindi niya nakikita yung kadumihan niya, yung kanya sarili. So, tayo mga Kristiyano, bakit itinuro sa atin ng banal na kasulatan ng ating beloved praise in the Lord na huwag manghimagod, lagi magsamba, lagi magpuri, magpuyat, lagi magbasa ng Bible, dahil napakaliwanag po ito. Yan po ay kagaya ng ating literal na kasuotang pinapalitan. Araw-araw pa nga tayo 3 times a week nagsasamba. Sabi naman ng sulatan, behold, I come as them. Blessed is that which and keep his garments, let his walk, make thy see his shame. Upang di makita ang kaniyang kahiyan. Ibig sabihin, dumating ang mahal na Panginoon, nakabihis ka ng bihis ng katuwiran. Gaya na isang tao, kapag pupunta siya sa isang okasyon, o palagay, okasyon, haharap ka sa gobernador, hahanap ka sa prime minister, o haharap ka sa kasalang malaki, di ba? Kung ano yung pinakang mahal na damit, gagawin mo ng paraan para maipakita mo na maganda yung kasuotan mo. Amen. Ganon ang pagbabalik ng Diyos. Makita naman ang Panginoon, lagi ka nakabihis ng katuwiran. Handa ka. Hindi ka laging talunan ng kahinaan. Hindi ka talunan ng diablo. Hindi tayo bata pa. Na paulit-ulit tayo'y tuturuan. Tayo matanda na sa iglesia. Alam na natin ang nararapat upang tayo, makimahal, ay handa for the rapture. O, paano naman yung mga hindi nagpapahalaga? Mga hindi nagpupuyat sa anghel ng iglesia sa Sardes, ay isulat mo ang mga bagay na ito, sabi naman ng Panginoon. And unto the angel of the church of Sardis, read this thing. Kaya hindi po, Revelation chapter 3, verse 1. Hindi ko yata matapos ito, napakabilis po ng oras. Gusto ko ipaliwanag sa inyo ang kahalagahan. Bakit tayo narito at nagpapagal, nagtitiis? In how many years? In 40 years? 30 years? In 20 years? 10 years? 5 years? Narito pa rin tayo. Pero yung 40 years, parang tingnan mo, katumbas lang ng 1 year sa malapay nun. Nananabig pa rin, lagi sa gawain ng Diyos. Kung sinabi naman ng Panginoon, kayo matatagal na, 40 years na kayo sa church, 30 years na kayo dyan, pahinga na kayo. Di ba?
pero continuous Hindi natin alam kailan bababa ang ating mahal na Panginoon. Nasa langit na, pagtunog ng pakakat, kukunin niya ang kanyang mga chosen. Kukunin niya ang kanyang mga hinirang. Ayun po, pakibasa. From the book of Revelation, chapter 3, verses 1 to 3. Verse 1. And unto the angel of the church in Sardis write, These things saith he that hath the 7 spirits of God and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. Verse 2. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Verse 3. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis 3, versikulo 1 hanggang 3. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi na may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay may pangalan, ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ang mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Yes. 3. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at itutuparin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya na magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon at papariyan ako sa iyo. Okay. Sa verse 2, kung ika'y palamig-lamig na Kristiyano, ito yung magaganap. Hindi ka gumagawa. Hindi ka nakikibahagi. Sabi doon, be watchful, strong them the things which remain, that are ready to die, for I have to found thy work perfect before God. Napakaliwanag, mga mahal. Patibayin mo ang bagay na natitira. Narito tayo. Hanggat may panahon, patibayin mo na ang panahon na natitira at malapit nang mamatay, sapagkat wala akong nasumpungan sa iyong mga gawang sakdal sa harap ng aking Diyos. Kapag walang nasumpungan sakdal na tayo ginawa sa harapan ng mahal ng Panginoon, sabi nga, mabutit masama, ang lahat ng kanilang ginawa ay magbibigay sulit sa harap ng Diyos. Kaya nga po sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, ng ating mahal na pastor, ating beloved mama dear, mamatay, mabuhay, ako'y kay Kristo. Hindi ako tatalikod, maglingkod sa Diyos. Dahil totoo ang pangako ng mahal na Panginoon, masumpungan ang inyong gawa. Kapag nasumpungan ka, nanlalamig ka, wala kang ginagawa sa harapan ng Diyos, anytime mag-rapture, sayang kapatid, sayang. Kaya nga sabi doon, remember therefore how thou hast received in heart, in hold fast, and repent, and therefore thou shalt not, which will come on thee as death. Alalahanin mo na kung paano ang iyong tinanggap at narinig, ito pa rin mo, magsisi ka. Kaya kung hindi ka magpupuyat, papariyan akong gaya raw na magnanakaw na hindi mo alam. Amen. Hindi mo alam. Kaya tuparin mo yung iyong tinanggap, iyong narinig na salita sa pulpitong ito'y sa ikatitibay, ikalalakas ng iyong pananampalataya ng bawat Kristiyano. Sabi nga, patay sa harap ng Diyos ang walang ginagawa. Samantalang, gaya ng sinasabi ko, 5 dalagang matalino, 5 mangmang na mga dalaga. Pariho sila nag-aangad na marapture, babalik ang kasintahang lalaki, pero wala silang baon na mga inawan o tinatawag na langis ang 5 mangmang. Naging kampante sila sa kanilang sarili. Maraming Kristiyano yan. Kampante ako na may nagsamba.
Ako na may dumadalo lagi. Dumadalo ka nga kapatid lagi. Pero malayo sa iyo ang present ng Diyos. Malayo sa atin minsan ang banal na presensya ng mahal ng Panginoon. Yung katawan natin minsan, bakit mahal, napilitan lang tayo magsamba dahil iniisip nating tungkulin lang. Bakit tayo dumadalo kahit malayo ang pinanggalingan natin? Maging mahal kahit maggasta, pagod, dahil alam natin anytime, babalik ang Diyos sa oras na hindi iniisip. Babalik ang mahal ng Panginoon, walang nakakaalam. Against sin and temptation. Kaya ang pagpupuyat, ang panalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Mga kabataan, brother, sister, ito ang ingatan nyo. Ipagbili nyo ang inyong kaligtasan kay Satanas, yari kayo. Kapag hindi kayo wise, hindi kayo maingat, tuksuin kayo ng diablo talaga. Amen? Hindi laro ang paglilingkod natin sa mahal ng Panginoon. Kung laro ito, hindi tayo magpapakagutom. Hindi tayo magkrusada. Hindi tayo magpuri. Pero bakit hanggang ngayon ginagawa natin? Takot tayong malamangan ng diablo. Takot tayong makimahal na matisod mawasak ang ating pananampalataya. What's a pray that you enter not into temptation. The spirit in man is willing, but the flesh is weak. Halimbawa, sa ating beloved friends in the Lord. Amen? Laging nagpupuyat ang ating mga pastor. Lahat kung anong yung kanilang tinuro, yun ang minamana ng mga tunay na anak ng Diyos. Matthew 26 verse 41. Amen. Praise the Lord po. From the book of Matthew, chapter 26, verse 41, watch and pray that ye enter not into temptations. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 26, versikulo 41. Kayo makapagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapat mahina ang laman. Amen. My beloved sister, my beloved brothers, mga ginagamit sa gawain naman ng Panginoon. Ang tukso na dyan lang. Huwag niyong isyuhin, huwag niyo yung sarili niyong ilapit inyong sarili sa tukso para kayo magkasala. Para mawasak yung relasyon niyo sa Diyos. Kasi ura mismo, na masumpungan ka naman na pa yung ganyan ginagawa mo. 10 taong ka naglingkod, di alalahanin yan. Kaya tayo, maging mahal, sinasabi, was afraid that you enter not into temptation. The spirit and need is willing, but the flesh is weak. Gawin po natin upang hindi pumasok sa tukso ang espiritong katotohanan, may ibig. Mahina minsan yung damdamin. Mahina minsan yung laman. Kaya nga po may mga Kristiyano, ipinagpalit na nila yung laman kaysa marapture, kaysa maglingkod sa Diyos. Di ba magkasala? Magsisisi na lang ako. 1, 2, 3, lagi mo namang ginagawa yan. Kahit ka manalangin, hindi makinig ang Diyos. Di ba? Hindi makikinig ang mahal ng Panginoon, kapatid. Kaya yung pagpapabaya nyo sa tungkulin, pagpapabaya natin sa pagsamba, pagpapabaya natin sa katapatan sa Diyos, wala tayo, parang iniisip natin, gaya ni Judas, sumusunod siya, pero mas matigas ang ulo niya. Pero yung mga alagad, lahat ng instruction, sinabi ng Panginoon, sumunod. Kaya sabi ng Jeremiah 42 verse 6, Panginoon, dahil sa iyong busis, dahil sa iyong sinabi, mahirap man, may kaginawahan man, narito ako, susundin ko ang iyong utos. Susundin ko, mahal na Panginoon, ang iyong sinabi sa akin. Kaya, dito, hanggat tayo narito, hindi yung wala tayong ginagawa. Patayin na ninyo ang hingas. Mortify therefore your members which are upon the earth.
Patayin na ninyo ang inyong mga sangkap sa katawan sa ibabaw ng lupa. Malapit na magbalik ang Diyos. Makibahagi tayo sa pag-akay ng kaluluwa. Ang ating pamilya, ang ating loved ones, nakaawa, ma-rapture, makita mo na doon, nahingi ng tulong. Pero hindi tayo nagkulang sa kanila. And every day and every night na tayo nagsasalita, nakita nila ang ginagawa ng mga Kristiyano, mga mahal. Kung hindi man nila pakinggan, hindi tayo nagkulang. Importante, tayo narito. Ginagampanan natin ang ating tungkulin sa harapan ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Kaya may beloved brother and sister, 1 week na lang, krusada natin. Lagi tayong magkaisa. Lagi tayong sumuporta at tumulong, magpakainit. Lahat, huwag tayong lilihis ng landas. Ang nais ng Diyos, tagumpay ng isa, tagumpay na lahat. Sabi nga naman ng Panginoon, kung masumpungan ko, kayo'y nagpupuyat na nananangin ang bawat isa, tatawagin kayong mapalad. Mapalad. Pakiplas ng altar call natin. Title. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos. Glory, glory to God. Habang tayo ay nagkakaisa at narito tayo, anuman ang bagay na dumating sa buhay, nananatili tayong tapat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag natin pigatiin ang banal na Espiritu ng Diyos sa umaga ito. Katumbas ng 3 araw na pag-ayuno ang nagpupuyat sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Marami naman nagdaang kahirapan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinabayaan. Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya naman ang amoy ko, inaalay ko sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ang hawak mo. Pagsubok may nasa akin, pangako mo'y magpuri po tayo sa mahal ng Panginoon. hawak pa rin. Ang puso ko'y umihikmik sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titig hanggang sa'yo. Pagbabalik. Hallelujah. Ay nasa iyong mga kamay, hawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwala. May beloved brethren, beloved brother and sister, ating damahin ang banal na presensya ng Diyos. Ang ginawa, glory to God, hallelujah. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, pag-isubok may nasakit, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umikmik sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Pagbabalik, dumating man ang dilim, pagsubok, hallelujah. Pangako mo'y laging ko, iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umihikmik sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo.
dito, sabi ng ating inawit, dumating man ang dilim, dumating man ang kahirapan, dumating man ang kabiguan, Panginoon. Narito kami. Upang gamitin mo man ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Tandaan natin, ang buhay natin ito'y nakalaan na sa Kanya. Hawakan tayo niya. Baka tayo may Palagarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Revive mo, Lord God! Revive mo, Lord God! Hallelujah! Pagsubok mo'y nasa akin, pangako mo'y laging akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiigit sa dalawani at sakit. Ito'y aking tinisip hanggang sa'yo subok mo'y nasa akin, pangako mo'y laging akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiigit sa dalawani at sakit. Ito'y aking tinisin hanggang sa'yo. Yes, Lord. God bless you po, God bless you, mga irmán. Tunay ang salita ng Panginoon, gaya ng pagkain ng higit pa. Maging kami man na nangangaral sa inyo. Doon natin na-realize, ang dami pa rin natin pagkukulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y salita ng Diyos, ang ating awitin, bilang ating pagtitiis na ito, hawakan tayo ng ating Diyos. Hawakan tayo ng mahal na Panginoon. Oh, hallelujah. Nakila namin ang mga makapangyarihan sa lahat. Bisa na po Diyos sa umagang ito. Manalangin po tayo. Ano man po, malapin ang aming mga pagkukulang na karapat-dapat sa iyo. Patawarin mo po kami sa umagang ito. Sa unat na langit ng aming beloved praise in the Lord. Na dyan po hindi namin malimutan ang kanamang tinuro at mga aral sa amin. Malapin noon sa panalangin din ng mga beloved children. Lahat ng aming man makapatiran sa lugar na ito, nakapiling namin sa magdabagang pananalangin. Patuloy mo silang panghawakan, i-revive man ang Panginoon, patatagin ang pananampalataya, maging ang iba na sa mga pagsubok o Diyos. Malapay hindi hadlang para hindi kami maging matapat upang hindi namin sundin ang iyong kalooban. Pagpalain mo po malapay yung mga anak sa umagang ito. O Diyos, sa nalalapit namin itong mga darating na week na ito para sa krusada. Alam po namin ito hindi sa amin, ito'y gawain mo. Gamitin mo lamang kami sa kaligtasan pa ng aming mga iman makababayan may sakit, karamdaman, problema sa buhay. Hallelujah! Pagpalain mo po ito. Ito po ang aming dalangin. Amen, amen. Hallelujah. Mga mahal, galing po tayo sa overnight prayer. Katumbas po na 3 araw na fasting yan na kapangyarihan. Kaliwang kamay sa parte na inyong sakit. Kanang kamay sa ulo kung may problema ka. Parang palamig-lamig ka sa panampalataya. Gawa ng diablo yan, mga mahal. Ikasot nyo, tulungan nyo sarili natin. Huwag tayong magkaroon ng panahon ng diablo makapasok sa buhay ng mga Kristiyano. Cast out in the name of Jesus. Sabi nyo, demons, doubt, cast out in the name of Jesus. Demons of sickness, infirmities, cancer, leukemia, asthma, diabetes,
blindness, deafness, cast out in the name of Jesus. Unbelief and doubt, hindrances, hallelujah, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Weakness, the body is spiritual weakness, evil thoughts, lust of the flesh, love of the eyes, cast out in the name of Jesus. Pride of life, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabi po natin, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, glory to God. Mga mahal, napakabuti ng Diyos sa ating mga kapatiran sa umaga ito, maging sa ating mga webcast viewers. Tatalon po tayo, may panampalataya. Ang mahal na Panginoon nasa atin laging kalagitnaan. Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. 3-time jam. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Mangin mahal, o may baguhan po tayo. Pwede po kayo tumanggap after na po mamaya ng ating closing. Mangin mahal mga kapatid, napakahalaga po ng ating pong banal na gawain lagi tayo sama-sama sa ating pong pananambahan, mangin mahal sa lugar na ito. Open prayer, mangin mahal sa mga kapatiran po natin. Hindi man kayo choir members, wala pong ginagampanan. Nandiyan po kayo lagi sa gawain. Ang Diyos ang magpapala anytime mag-rapture, walang maiwan, may isa na mga anak ng Diyos. Mangin mahal, announcement na po tayo. Praise the Lord, mga kapatid, sa mahal na Panginoon Kristo.
gabi po sa ating beloved Order for Church. Maminamahal, tayo po ay panandal ang manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O mapagpala namin ang Diyos banal sa pangalan mo aming pinakamamahal na Peso Kristo. Sa unang panalangin, paglaw ng beloved Pastor, beloved Sister Almeida, beloved Mama, beloved children, malapay noon. Kami po tao sa puso, nagpupuri, nagpapasalamat, malapay noon. Sa iyo pinagpalang gawa. Malapay noon natapos mula sa pupuri, malapay noon. Joyful solemn psalm, hallelujah. Sa mapupuring awit, malapay noon. Higit sa lahat, sa napakatamis na presensya na aming nadarama, malapay noon sa umagang ito patunay, malapay noon ay kasama ka namin sa gabing ito. Maraming salamat po, malapay noon. At higit sa lahat, sa ebanghelyo ng kaligtasan na napakinggan, malapay noon, ito silbing pagkain ng mga kaluluwa. Thank you so much, dear Jesus, malapay noon sa aming pagsamantalang pag-uwi, malapay noon, kung paano ka mo iningatan sa pagtusbalan na gawin. Ganun din po sa aming pag-uwi sa aming kanyang katahanan, malapay noon, at espesyal namin panalangin, malapay noon, ang beloved Almeida children, malapay patuloy pong ingatan, bigyan kalakasan, pisikal na katawan, ganun din malapay noon, sa aming mga beloved pastoral workers sa lugar na ito. Ingatan mo po sila, bigyan kalakasan, pisikal na katawan, pag-gisawaan, malapay noon, malawak na sa lugar na ito, at aming idinadalangin din, malapay noon. Sa nalalapit na aming krusada, na 3 days crusade, malapay na, ikaw po malapay na mag-provide lahat ng pangangailangan, malapay na, lalo higit, malapay na yung mga kaluluwa, i-provide mo, malapay na, makarating mo ang lahati sa dagong unang laurin, malapay noon, at muli, malapay noon, sa urat pala yung beloved Pastor, samot dalangin namin sa iyo sa matamis at makapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you.